Magandang araw, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Stanley. 3 taon matapos kaming graduate sa college, nagkita kami ni Maxine sa may plaza habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko at saan ba ako pupunta. May nilakad kasi ako noon, natapos ko kaagad. Ayoko pa namang umuwi sa bahay namin. Nagkumustahan kami, kwento-kwentuhan ng kaunti hanggang sa niyaya ko siyang magmerenda sa isang coffee shop. Kaming dalawa, Tito Makoy, magkakilala noong college sa pamantasang aming pinasukan, ngunit hindi kami magkaibigan. Nagkakilala lang kami dahil sa mga common friends at common classmates. Ayon kay Maxine, gulat na gulat daw siya kasi mukhang tao na ako ngayon. Alam niyo po kasi, Tito Makoy, noong college kami para akong tikling sa pakapayat. Ngayon, ayon kay Maxine, ang gwapo ko na raw. Alam niyo po, kahit na hindi kami gaanong close, ngunit nakakapagbiruan kami ng ganoong klase ng biro. Kaya naman nagtatawanan kaming dalawa. Pagkatapos namin kumain, Tito Makoy, nagaya siya na kung wala rin daw akong gagawin at pupuntahan, tambay na lang muna sa bahay nila. Kaya naman naglakad kami papunta sa bahay nila. Walking distance lang ito kasi nasa sentro ng lungsod ang kanilang barangay. Giyaya siyang uminom para raw mas masarap ang aming kwentuhan. Ako naman, Tito Makoy, sige lang, sabay pa nga kaming pumunta sa tindahan para bumili ng Red Horse. Noong nalasing kami, Tito Makoy, nagulat ako kasi si Maxine na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Sumanday siya sa dibdib ko, niyayakap niya ako at humahalik sa akin. Sa madaling sabi, Tito Makoy, sinisidyos ako ni Maxine. Siya na talaga ang nag-i-initiate ng lahat. Tayo namang mga lalaki, Tito Makoy, lalaki lang tayo, madaling madarang, madaling mag-init kung babae na ang kusang gumagawa. Kaya hindi ka magtataka, Tito Makoy, na sa hapon na iyon, may naganap sa aming dalawa ni Maxine. Nagtalik kami sa loob ng kanilang bahay. Nung matapos na kami sa aming pag-uulayaw, alam niyo po, saka lang ako nahimasmasan. Natatakot ako kasi baka magbuntis itong si Maxine kasi unprotected sex ang ginawa namin. Siyempre, Tito Makoy, nag-init ako ng husto, ng gigil, nakainom, lasing, wala talagang pakialam, kaya itinuloy-tuloy namin ni Maxine ang pribadong bagay na ginawa namin. Ngayong nahimasmasan ako, hindi ako umiimik dahil sa natatakot. Samantalang si Maxine naman, relax lang at tinatawanan niya pa nga ako noong sabihin ko sa kanya na natatakot ako na baka magbuntis siya. Malakas talaga ang loob ni Maxine kasi parang wala lang sa kanya ang naganap sa amin. Tito Makoy, kung bakit natatakot ako, ayoko pong manira ng tao, lalong-lalo na sa babae. Ngunit sa nangyari sa amin ni Maxine, ngayon ko napatunayan na totoo pala ang mga naririnig ko tungkol sa kanya. Yung sex ang kanyang kahinaan. Gusto niya palaging nakikipagtalik basta nalalasing siya. Ito ang kanyang trip. Noong college pa kami, Tito Makoy, naririnig ko na ang mga ganyan. Palibasa nga, may itsura naman itong si Maxine. Hindi ko alam kung sino-sino na ba at kung saan-saan ang mga nakasama nito. Yung naganap na yun sa amin, Tito Makoy, ni Maxine, hindi na naulit kasi umiiwas na ako sa kanya. Dahil nga sa sobrang takot. Ngunit, Tito Makoy, dumating talaga ang kinatatakutan ko. Kasi bigla na lang isang araw nagsabi sa akin si Maxine na buntis daw siya. Ako raw ang ama. Binilang niya ang araw at tumutugma ito sa araw na merong naganap sa aming dalawa. Sa panig ko, Tito Makoy, mahirap na maniwala ako kasi alam ko nga ang kanyang background. Subalit sa kanyang mga sinabi sa akin, natatakot din ako ng husto kasi baka makarating ito sa pamilya namin, malaman ng mga magulang ko.
Ang nanay ko pa naman, Tito Makoy, ang babala niya sa amin, oras na merong madisgrasya kami, ipapakasal niya talaga kahit pa sino o anong klaseng babae yan. Yan ang kanilang babala sa amin para raw tumino kami at tingnan namin ang mga babae na may paggalang. Malaking problema ito, Tito Makoy. Ano kaya ang gagawin ko? Hindi si Maxine ang klase ng babaeng gusto kong maging asawa. Kasi Tito Makoy, kung titingnan mo itong si Maxine, ang kanyang personalidad, sa kanya parang ang sex ay kalintulad lang ng bibili ka ng Coca-Cola sa tindahan. Ganyan lang, Tito Makoy. Kaya natatakot ako kahit na noong panahon na iyon wala rin akong girlfriend. Takot na takot ako. Itinuloy pa rin ni Maxine ang pagdadalang tao bagamat umiiwas ako sa kanya, ngunit may mga pagkakataong napipilitan talaga akong magbigay sa kanya kung humihingi siya sa akin ng mga panggastos gaya ng pang-check up o ano-ano pa. Ang pagbibigay kong ayan, Tito Makoy, dala na rin ng takot ko na baka isang araw na lang pumunta sa bahay namin itong si Maxine. Bagamat hindi niya alam kung nasaan ang bahay namin, nasa katabing bayan kasi kami, Tito Makoy. Ngunit naroon pa rin ang aking malaking takot. Hanggang sa ipinanganak ni Maxine ang bata, mas lalo pang naging madalas ang kanyang paghingi sa akin. Alam niyo, Tito Makoy, kahit nalabag sa kalooban ko, nagbibigay talaga ako kay Maxine. Hindi rin lingid kay Maxine na hindi ako naniniwalang ako ang ama. Alam niya na ang naganap sa amin para sa akin ay isang simpleng one night stand lang yun. Wala nang masigit pa doon, wala nang kasunod pa. Dahil nga sa kanyang trip din. Maikwento ko lang nga pala, Tito Makoy, si Maxine ay lumaki sa kanyang lolo at lola. Dito siya nakatira. Anak din siya ng pagkadalaga ng kanyang ina at ang kanyang mga magulang may kanya-kanya na ring pamilya. At sa aking takot na baka pumunta sa bahay itong si Maxine, ang ginagawa ko, Tito Makoy, sa aking pagbibigay, ipinapaabot kong palagi sa aking kaibigan ang pera na suporta kay Maxine. Tinitext ko lang si Maxine at sinasabi ko sa kanya kung magkano ang halaga na ipinapaabot ko sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, Tito Makoy, aksidenteng nagkasalubong kami ni Maxine sa SM. Pumunta kasi ako sa SM kasi may bibilhin ako noon. Dala-dala ni Maxine ang bata. Tumigil nga kaming dalawa at nag-usap kami yung sibil na pag-uusap. Kagaya ng sibil na relasyon din naming dalawa. Oh, Stanley, tingnan mo yung anak ko. Ang cute, hindi ba? Yan ang wika sa akin ni Maxine. Masayang-masayang ipinapakita ang bata. Hindi niya sinabing anak namin. Sa tingin ko, Tito Makoy, kahit papaano, umiiwas din itong si Maxine. Yung bata naman sa tingin ko 7 o 8 buwang gulang na. Alam mo, Tito Makoy, yung bata naman tumingin sa akin at ngumiti ito ng tudong ngiti talaga. Yung inosenteng ngiti ng isang sanggol. Tapos bigla niyang itinaas ang kanyang dalawang mumunting braso, yung gusto niyang magpakarga sa akin. Pakiramdam ko, Tito Makoy, na manhid ang mukha ko at may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang makita ko ang bata sa kanyang reaksyon sa pagkakakita niya sa akin at yung kanyang akmang pagpapakarga sa akin. Kinuha ko talaga ang bata para akong lutang na lutang at wala sa aking hustong pag-iisip. Alam niyo, Tito Makoy, parang gusto kong umiyak ngunit pinilit kong itago ang aking nararamdaman. Ganoon pa man, talagang naaaliw ako sa bata. Kaya niyaya ko si Maxine na pumasok kami sa isang kainan sa loob ng SM. Alam niyo, Tito Makoy, yung bata parang ayaw umalis sa akin. Ibinibigay ko na kay Maxine ngunit umiiyak ito. Lalaki ang bata, Tito Makoy. Gustong gusto niyang karga-karga ko lang siya. Nakapatong ang ulo niya sa balikat ko.
Laway ng laway sa balikat ko ang bata kasi lawayin ng husto Tito Makoy ang bata. Ngunit aaminin ko, nag-i-enjoy akong karga-karga ko ang bata. Kaya nung matapos kaming kumain, pumasok kami sa department store. Bumili ako ng mga gamit nito. Tapos pinag-grocery ko na rin sila. Pinamili ko ng pagkain ang bata at pagkain nilang mag-ina. Ewan ko ba Tito Makoy, bakit parang gumagalaw ako na wala sa aking isip. Pagkatapos naming mamili, lumabas na kami ng SM. Tumawag ako ng taxi para pasakayin ang mag-ina pa uwi. Alam niyo po, nung ibigay ko na kay Maxine ang bata, pagkatapos na makapasok si Maxine sa taxi, bahagyang umiyak ito. Kasi gusto ng bata na ako ang kumakarga sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-iyak, bahagya lang naman kasi napatahan din kaagad ito ni Maxine. Inilagay ko na sa loob ng taxi ang mga pinamili namin at matapos kong mailagay ang mga pinamili namin, Tito Makoy, tumingin muli sa akin ang bata. Muling ngumiti ito ng inosinteng ngiti, yung parang nakakagayumang ngiti ng isang sanggol. Mula noon Tito Makoy, hindi na nawawala sa isip ko ang bata. Lalaki pala ito Tito Makoy. Roy Johan ang pangalan. Tinatawag ito ni Maxine na Royan. Bagamat hindi ko maaninag kung merong pagkakahawig kaming dalawa, ngunit lagi kong nakikita ang mga ngiti ng bata. Yung ngiting ibinigay niya sa akin na nakita ko sa unang pagkakataon. Kaya ang ginawa ko Tito Makoy, pagdating ko sa bahay namin, nag-browse kaagad ako sa internet ng mga DNA testing center sa Manila. Yung tissue kasi na ginagamit kong pagpahid ng laway ng bata noong nasa resto kami, inilagay ko talaga sa bulsa ng pantalon ko. Dinala ko ito Tito Makoy sa DNA testing center sa Manila. At noong araw na nakuha ko ang resulta, Tito Makoy, ako ang ama ng bata. Alam niyo, napaluha ako sa tuwa at awa na rin siguro sa bata. Ganoon pa man Tito Makoy, magkahalo pa rin pakiramdam na parang nasa cloud9 ako. Masaya ako, malungkot, naaawa, hindi ko maintindihan ang kabaliwan na aking nararamdaman. Hanggang sa bumabiyahe na ako pauwi ng probinsya, talagang nasa cloud9 ang pakiramdam ko. Dahil Tito Makoy sa DNA test result, nasiguro kong anak ko nga ang bata. Ngunit hindi ko ipinaalam kay Maxine na lihim kong pina-DNA kaming dalawa ng anak ko. At dahil nga sa nasiguro ko nang ako ang ama ng bata, naging regular na ang aking suportang ibinibigay para sa anak ko. Madalas na ring nagkikita kami ni Maxine para makita ko ang bata. Isang araw Tito Makoy, pinayagan ako ni Maxine na hiramin ko ang bata para dalhin sa amin. Alam niyo po, gulat na gulat ang mga magulang ko nang umuwi akong may daladalang bata. Nagtatanong ang mga ito kung kaninong anak raw si Royan. Sinabi ko Tito Makoy na anak ko ang sanggol na aking daladala. Ayaw maniwala ng mga magulang ko sa una, ngunit kitang-kita ko Tito Makoy na aliw sila. Ang bata kasi nung iharap ko sa mga magulang ko, gaya ng ginawa niya sa akin noon sa SM, ngumiti na naman ito yung inosinteng ngiti. Tapos yung braso niya, iniaabot niya sa nanay ko, gusto niyang magpakarga. Kaya naman ang nanay ko, tuwang-tuwa, kinargan niya ang bata. Alam niyo po, umingay bigla sa bahay namin. Para kaming mga palaka na biglang nabasa sa ulan. Maging ang mga kapatid ko, nakisawsaw na rin sa ingay namin. Noong araw na hiniram ko ang bata, sinabi ko rin kay Maxine na sa bahay ko ito patutulogin. Kaya sa bahay nagpalipas ng gabi ang bata. Alam niyo po, nakatulog ang anak ko sa aking balikat. At noong ihiga ko na siya sa kama para matulog kaming mag-ama, ang drama Tito Makoy kasi, ewan ko ba bakit, naiiyak akong pinagmamasdan ko ang anak ko.
Hindi ko alam kung anong kadramahan ang sumasagi sa aking pakiramdam. Ganito ba ang maging ama? Talagang hindi ko namamalayan, Tito Makoy. Tumutulo ang luha ko sa aking mga mata. Kaya naman wala akong tigil sa kahahalik ko sa anak ko, bagamat maingat na maingat para hindi siya magising. Humiga ako, Tito Makoy, na nababakuran ko ng aking braso ang anak ko para hindi siya lamigin. At alam nyo, ang mga mata at tainga ko parang mata ng agila at tainga ng usa. Nagbabantay ako para sa anak ko. Oras na meron akong makitang lumilipad-lipad na lamok sa tabi o harapan ko, mapupulbos kaagad ito sa mga kamay ko. Hinding-hindi ko papadapuan ng lamok ang anak ko. Ganito pala, Tito Makoy, ang maging magulang. Kung hindi mo pa nakikita ang bata, parang baliwala talaga siya. Ngunit oras pala na makita mo na ang bata, nagbabagong bigla ang pakiramdam mo. Katulad ng nangyari sa akin nung una kong makita itong si Royan sa SM, kasabay ng kanyang mga inusinting ngiting ibinigay sa akin. Meron kagad akong naramdaman na parang koneksyon ng dugo naming mag-ama. Yun na siguro yun. Naging magkatuwang kami ni Maxine sa pag-aalaga sa bata at pagpapalaki, ngunit malinaw pa rin sa kanya na hanggang dyan lang. In fairness naman, Tito Makoy, kay Maxine, kahit na ganoon ang sitwasyon namin, okay naman sa amin ang lahat. Sa panig rin ni Maxine, mas nakabuti ito sa kanya kasi kung gusto niyang lumakad, gumimik o magliwaliw, iniiwan niya sa akin ang bata. Ako ang nag-aalaga, kami ang nag-aalaga. Kaya naging maganda ang takbo ng aming pagpapalaki sa bata. Madalas ko ring dinadala sa bahay si Royan. At hindi ko rin iniisip, Tito Makoy, na ilayo ang bata kay Maxine. Hanggang sa dumating ang panahon na naisip ni Maxine na pumunta sa ibang bansa para makipagsapalaran at magtrabaho. Siya na mismo ang nagmungkahing alagaan ko ang bata, iwanan sa akin ang bata. Marahil, Tito Makoy, nakikita niya kung gaano namin kamahal si Royan, kaya ipinagkatiwala niya ito sa akin. Habang lumalaki ang anak ko, Tito Makoy, hindi ko inilihim sa kanya ang sitwasyon namin ni Maxine. Lumalaki siyang ipinapaliwanag ko ang magagandang bagay. Magkaibigan kami ng kanyang nanay at hindi ko rin siya pinagbabawalang magkita silang mag-ina. Anumang oras, Tito Makoy, pag may pagkakataon at gustong bumisita ng anak ko sa mama niya, hindi ko ito pinipigilan. Ito'y bilang pasasalamat na rin kay Maxine sa pagtitiwala niya sa akin, sa anak namin. Kaya kahit kailan, Tito Makoy, hindi ko sinisiraan sa anak namin, si Maxine. Ang itinatanim ko sa isipan ng anak namin, huwag na huwag magkikimkim ng galit o hinanakit sa mama niya. May magandang dahilan kung bakit sa akin siya lumaki at may magandang dahilan kung bakit umalis ang kanyang ina para magtrabaho. Si Maxine, Tito Makoy, nagkaroon pa ng 2 anak sa magkaibang lalaki. Noong pumunta siya sa Japan, nagkaanak ito sa isang Hapon, at noong pumunta naman sa Dubai, nagkaanak sa isang Syrian. Alam niyo po, sa pagiging magkaibigan namin, minsan nga binibiro ko itong si Maxine na tumino na siya kasi baka isang araw na lang mag-organize na siya ng kanyang sariling Asian Games. Kasi iba-iba ang lahi ng kanyang mga anak. Meron siyang Pilipino, ang anak ko, merong Hapon at merong Syrian, Tito Makoy. Sa ngayon, malaki na si Royan, teenager na, binata na ang anak ko, Tito Makoy, at kagaya ko, gwapong-gwapo rin ang anak ko. Minsan nga isinasama rin ni Royan ang kanyang mga kapatid sa kanyang ina dito sa bahay namin. Kaya malalapit din sa akin ang 2 bata. Ako naman, Tito Makoy, hanggang ngayon wala pang asawa, hindi umubra sa akin ang pananakot noon ng nanay ko. Alam nyo kasi yung mga nililigawan ko naman, pag nalalaman nilang meron na pala akong anak, lumalayo ang mga ito. Ang aarte nila, Tito Makoy.
Ngunit maigi na rin ito kasi natutukan ko ang pagpapalaki kay Royan. Pero Tito Makoy, plano ko pa rin mag-asawa. At sa tingin ko, mas madali na nga ngayong malaki na si Royan kasi naiintindihan ako ng anak ko at malayo na rin ang posibilidad yung mga kinakatakutan baga natin na posibleng magmamaltrato o api-apihin ng madrasta ang bata. Hindi na yan mangyayari kasi malaki na si Royan. Sa pangkalahatan, Tito Makoy, ang pagiging ama ko kay Royan ay nag-umpisa noong masilayan ko ang kanyang mga inosenteng ngiti sa akin. Alam nyo, tuwing naiisip ko iyon, parang milagro kung maituturing ko. Kasi ang kanyang mumunting ngiti ang nagbigay liwanag sa akin. Ang nagsabi sa akin na anak ko siya, may tungkulin ako sa kanya. Ang kanyang mga inosenteng ngiti ang nagbukas sa akin para maging responsabling ama sa anak ko. Dahil din sa inosenteng ngiti ng bata, naging ganap na tatay ako, Tito Makoy. Na ipagmamalaki ko ngayon ang sarili ko bilang isang ganap na ama. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento. Sana po mapili nyo at sana kahit papaano magbigay inspirasyon sa mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Stanley. Maraming salamat, Stanley, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang kwento mo, simple nga lang, ngunit merong napakalakas na aral at merong napakalakas na mensahe. At alam ko rin, nakakasiguro rin ako na makakapagbigay ito ng inspirasyon sa mga nakikinig. Nakita ko dito yung kwento mo. Nakita ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang inosente at mumunting nilalang. Kasi yung mga ngiti ng anak mo, yung inosenteng ngiting ibinigay niya sa'yo, sa tingin ko parang iyon ang nagbukas ng pakiramdam mo na tanggapin na meron kang responsibilidad. Tanggapin mo sa sarili mo na meron kang pananagutan sa anak mo. Dahil sa inosente at nakakaaliw ng ngiti ng bata. Kaya pinupuri kita sa iyong ginawa. Tama rin yung ginagawa mong huwag mong sisiraan ang kanyang ina sa anak mo kasi kahit papaano siya pa rin ang ina ng anak mo. Saludo ako sa ginagawa mo at saludo ako sa ginawa mo. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out kay Single Lad. Maraming salamat, Single Lad, sa pakikinig at sa suporta. Shout out din kay Antonio Ventura 2797. Maraming salamat, Anton, sa pakikinig at sa suporta. At i-shout out ko rin si Romeo Hamil ng Bicol. Ang sabi niya sa comment niya, "Hello po kuya, listening from Bicol." Magandang araw sa ating mga kababayan dyan sa Bicol, mga Uragon. Magandang araw sa inyo at salamat sa pakikinig. At i-shout out ko rin si Adonis Modasir. Nagtatanong si Adonis kung ang mga background photos na inilalagay ko kung saan ko kinukuha. Sa internet po yan mga kaibigan, kaya nakikita nyo merong acknowledgement bar sa screen mismo ng picture. Kasi kinukuha ko yan sa internet. Kinakailangan i-acknowledge natin. Adonis Modasir, maraming salamat sa pakikinig at sa tuloy-tuloy na suporta. Shout out din muli kay Adon Vlogs 4695. At sa ating mga hinahanapan ng Forever, Robert Mirafuente, Faustino Fabro, Alvin Kalalang, Paulo Laison at Dominador Patawaran, shout out sa inyong 5 at shout out sana sa mga magiging forever nyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Sa muli po, sa mga gustong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload. Maraming salamat, ingat po kayong lahat at sana mapasa inyo ang biyaya galing sa itaas.